Hello sir, ano pong pangalan po nila? Ako nga pala si Herminio Sabanza. Ang date ko ay 43 years old. Sir, tanong ko lang po, ano po yung dati niyo pong karamdaman? Ang dati kong karamdaman, mahilig kasi akong kumain ng mga galing sa mga karsada, yung mga inihaw, mga ganun, sa toong, kung ano-anong basa, leg ng manok, ganun. Nung December 26 yun, nalo ko 160 over 100 nung December 26. At yun, doon na ako natakot, na-worry. At yung asawa ko, kaibigan niya si Ate Seni. Sabi niya ng asawa ko, meron siyang sabihin sa akin na pwede raw makatulong na si Ate Seni raw ang makapagano. Na ako ano dapat kong gamitin. Yung una, parang siyempre, doubt ka muna, paano ba yan, totoo ba yan, gano'n. Yung nagpakonsulta nga ako, yun nga, sinek ako ni Ate Seni, yung una niyang check sa akin, saka yung mayo, mas tumaas yun eh. Tumaas. Ngayon, nung nag-aalala na ako sa sarili ko, doon na, meron pala akong acid. Acid reflux po. Acid reflux. Opo. Tapos nagkaroon ako ng anxiety, Depression. Kasi ang nangyari sa akin, panic attack. Yes. Kasi bigla akong kinakabahan, kaya ako natatakot. Baka mamaya ang resulta, pag nagpa-ECG ako, may sakit ako sa puso, kinakatakutan ko nun. Sabihin ng doktor, baka hindi ka na pwede magtrabaho, hindi ka pwede gumilos kasi may problema ka sa puso. Talagang grabe kasi iniisip ko ng pamilya ko. Yun yung tumama sa anxiety ko, yung problema ko sa pamilya. Paano kung na-stroke ako, paano kung meron akong malalang sakit, paano kung sino bubuhay sila, sino papakain sa kanila. Yun talaga naisip na ako ng isip noon, hindi talaga ako mapakali. Noon, yung unang pinatik sa akin ni Ate Seni, ito. Yung eye drops? Eye drop lang muna. Itong eye drop. Ngayon, pinatak niya Ate Seni sa tubig. Siguro dala ng anxiety ko, parang may nagkaroon ako ng problema. Ganun din ang kinakabahan ako pag iniinom ko to na kinakabahan ako kasi ganun ba, parang ganito yung problema. Ang nangyari nun, nung sabi niya Seni, sumama ka sa akin sa opisina, yun nga po, dito nga, nakilala ko si Sir. Ngayon sabi ni Sir, siyempre, naniintindihan ko yung sarili ko kung bakit ganun na sinabi nga sa akin ni Ate Seni, yung anxiety pala. Pagdating ng panahon, siya na magpapakilo sa iyo. Ngayon, nung tinulungan ako ni Sir, ito na ngayon ang ginamit naming dalawa. Ito, saka to, Yan. saka to. Nung nakita ko to, kinabahan pa rin ako. Kasi nga para kung kinagat ng asa, takot sa tubig. Wala, eye drop na naman. Diyan nga ako nagkakaproblema. Sabi nga nun. Pero nung nag-pray kami ni Sir, sa Panginoon, tulong ng Panginoon sa akin, gabay sa akin ng Panginoon. Sabi ni Sir, kung magtiwala lang sa gamot, sa lahat, pananampalataya, walang problema nga ako. Nanalangin kami ni Sir, nakapikit ang mata ko. Yun, parang nag-iba yung pakiramdam ko. Tapos sabi ko kay Sir, sige, okay na po. Nung nainom ko to, yung 3 na to na nakalagay sa tubig, na pinatakan ng 4 na patak. Nung ininom ko, wala akong naramdaman, parang okay lang. Sabi ko, ayos naman pala, pero bakit dati kinakabahan doon? Siguro nga talaga yung epekto ng anxiety. Ngayon, ang nangyari sa akin, nung gabi na yon, madaling araw, siguro punto na mga alas 3, alas 4 na mga madaling araw. Ako ay nasiyar. Nasiyar ako, naidumi ko, sebo. Nandito sa video yon lahat, pati yung ihi ko, lumabas din yung sebo. Yung sebo. Ngayon, ang nangyari, sabi ko, umuwi ako sa bahay. Sabi ko sa asawa ko, ma, yung sebo, nahihi ako ng sebo na parang keso, tapo. Nung nakita ng asawa ko, sebo nga. Sabi niya, oo nga, kasi meron akong isang nakita doon na akala ko naman bumubula yung ihi ko dahil sa diabetic. Kasi nga, ang pagkakaintindi ko sa diabetes, pag may diabetes, yung pala yun sa akin, ano lang pala yun? Kung tawagin pre-diabetes, mababa, papunta lang. Kaya akala ko gano'n ang nangyari sa akin. Ngayon, ito yung ihi ko,
na parang kandila. Akala ko bula. Nung binuhusan ko ng tubig yan, ayan o. Bubuhusan ko ng tubig. Ayan, bubuhusan ko siya ng tubig o. Ayan o. Pag binuhusan ko ng tubig, nagagalawan. Pati yung sebo, naihi ko. Ngayon, nung naihi ko itong sebo, nagpatuloy. Biglang yung katawan ko, parang bumabagsak. Yung mga taba, parang unti-unting nawawala. Ngayon, nung pinagpatuloy ko, sabi sa akin ni Kuya, asawa niya kasi sabayan ko parang di ako uminat. Sabayan ko na exercise, gano'n. Hanggang sa proper ng pagkain, uminom ng mga ganito. Saka ito lagi ang uminom ko lang yung mga parang na yun. Ang nangyari sa akin, nung lagi ko ino-obserban yung katawan ko, kung ano nangyayari sa katawan ko, bakit nagkakaganon. Pinagpatuloy ko pa rin na iniisip ko ngayon na sabi ko nga sa sarili ko na Lord, tulungan mo ko at managing ako ng marami ng pasalamat sa iyo sa mga produktong ito. Ito po ang nangyari nung ako ay December 26 nung ako ay inatake. Ito po ang katawan ko. Kaya ang hindi masasabing may cholesterol talaga. Ang January, ito na po ang naging resulta ng katawan ko. January po yan. February, ito na po ang naging resulta ng katawan ko. Yan na po. Ngayong February 18 po, ito na po ang pinalabasan ng katawan ko. Dahil yan sa dala ng mga produktong ito. Ito po. At nung huling linggo, medyo kumukulo yung tiyan ko. Kaya gumagana yung acid ko, parang gumagana, umaangat. Sabi niya si Nini, eto tikman mo. Yung sinubukan ko to, napakaganda. Isa lang, isang beses ko lang tinik to. Hindi na ako umulit. Yung acid sa katawan ko, nawala. Napakabilis, ito pinakamabilis. Ang bilis, nawala. Hanggang sa ngayon, okay na ako. Kasi nung hindi ko to nainom, ang nangyari sa akin, ayaw lumabas yung hangin sa katawan ko, gusto kong matigay, pati yung tong likod ko hanggang dito ko, nananakit. Ang sakit. Pero nung tinig ko to, yun na, nag-umpisa na yan. Nauutot na ako, nadidigay na ako, hanggang sa nawala lahat yung nararamdaman ko, sobra sakit. Kaya napakabuti nito. Kaya ang akin lang, sa akin, masasuggest ko, kung sa atin, maraming pasalamat sa Panginoon sa mga produkto na to. Bukod doon, kapag natikman natin to, ibig sabihin, nalinis ang katawan natin, kailangan ingatan natin. Yung biyaya ng Diyos na iniram sa natin tong katawang lupa na to, dapat ngayon naman nung tayo ay hindi pa natin kilala yung mga produkto na to, siyempre kung ano yung mga kinakain natin, ngayon natin nakilala to, siyempre kailangan din ingatan ng pagkain. Hindi lang dapat natin kasi baliwalain yung mga pagkain na mahalaga. Dapat nating piliin, hindi lahat ng pagkain tama. Ang akin, pagka natin to, at susubukan natin lahat to, susiguraduhin ko sa inyo maayos, lahat dahil hindi peke Sa katawan ko, ebidensya at naramdaman ko lahat ng gamot na to. Mahalin na natin yung sunod natin gagawin dahil sa produkto ko, sa tutulungan tayo ng produkto. At pangalawa lang to, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin. At siya yung naggabay sa akin para makilala ko ito. Hanggang doon na lang po at maraming salamat po. At good morning po. God bless.